Sa mga balita ngayong tanghali, 27 opisyal ng Bureau of Corrections na sangkot umano sa bentahan ng Good Conduct Time Allowance sinuspinde ng Ombudsman. Kalakalan ng droga at iba pang irregularidad sa loob ng New Bilibid Prisons talamak pa rin umano ayon sa ilang senador. Suporta ng mga masugid na taga-subaybay ng UNTV Cup Season 8 bumuhos sa MOA Arena kagabi. At defending champion AFP Cavaliers wagi laban sa PITC Global Traders sa opening game ng UNTV Cup Season 8. Magandang tanghali, ipinag-utos na ng Office of the Ombudsman ang pagsuspinde sa 27 opisyal ng Bureau of Corrections kaugnay sa pagpapalaya ng heinous crime convicts sa ilalim ng Good Conduct Time Allowance Law. Kasama sa mga ito sina Bucor Documents and Records Section Chief Staff Sergeant Ramoncito Roque at Senior Inspector Maribel Bansil na inakusahan ni Yolanda Camelon na sangkot sa bentahan ng GCTA. Nakasaad sa 6 na pahinang desisyon na may petsang September 9 na napatunayang guilty ang mga ito sa grave misconduct, gross negligence of duty at conduct prejudicial to the interest of service dahil sa questionable pagpapalaya sa mga naturang convict mula pa noong 2014. Ayon pa kay Ombudsman Samuel Martires, malakas ang ebidensya at testimonya ng mga witness laban sa mga ito. Nakikipag-ugnayan na ngayon sa International Police at ASEAN National Police ang Department of the Interior and Local Government upang hanapin ang mga heinous crime convict sa pamamagitan ng Good Conduct Time Allowance o GCTA. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Año, base sa impormasyon na kanilang natanggap, may ilan nang nakalabas ng bansa. Anticipate lang natin yung mga coordination kung sakaling makonfirm yan. Meron tayong kausap at magamit natin yung setup ng cooperation ng Interpol at saka ng ASEANOPOL sa mga ganitong pagkakataon. Sinabi pa ng kalihim na iniisa-isang tignan ng Bureau of Corrections at Philippine National Police ang lokasyon ng mga pinakawalang convicts. Nakahanda na rin umano ang mga otoridad sa isasagawang mass arrest pagkatapos ng September 19 deadline na ibinigay ng Pangulo para sa kanilang voluntaryong pagsuko. Nasa bansa si Singaporean President Halima Yacob para sa 5 araw na state visit. 8 kasunduan ang nilagdaan sa pagitan ng Pilipinas at Singapore matapos ang pakikipagpulong nito kay Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang report ni Rosa Licos. Pinangunahan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang official welcome ceremony ng pamahalaan kay Singaporean President Halima Yacob na nasa 5 araw na state visit sa bansa kahapon sa Malacanang. Pasado 3:00 na kahapon ang dumating ang delegasyon ng Madam President. Inaasahang sa pamamagitan nito ay mapagtitibay pa ng dalawang bansa ang 50 taong ugnayan. 8 mga kasunduan ang napagtibay sa pag-uusap ni Pangulong Duterte at President Halima, kabilang na ang pagpapaigting sa ugnayan ng dalawang bansa sa sektor ng seguridad, kalakalan at pamumuhunan. With mutual trust, respect, and abiding amity, I am confident that we will achieve our shared goals and aspirations of our people. We will forge ahead and bring our ties to even greater heights for purposes of cooperation and friendship between the Philippines and Singapore. There is room to further boost trade and investment flows. We hope to make progress on updating the Singapore-Philippines Avoidance of Double Taxation Agreement and the expansion of the bilateral air transport agreement, which will increase connectivity and create more opportunities for collaboration and growth. Si President Halima ang kauna-unahang babaeng Singaporean President, unang Malay Head of State sa loob ng 47 taon at naging Speaker ng Parliament. Rosa Licos, UNTV, News and Rescue, Malacanang.
Pagdedebatehan na sa plenaryo ng Kamara simula ngayong umaga ang 4.1 trillion pesos na proposed 2020 national budget. Narito ang ulat ni Joanne Nano. Matapos ang serye ng mga budget briefing sa Kamara, inaprubahan na kahapon sa committee level ang 4.1 trillion pesos proposed 2020 national budget. Pero nagkaroon pa muna ng executive session ng House panel na ayon sa chairman ng komite ay nakagawian na at wala namang lihim na pinag-usapan sa pagitan ng mga kongresista. There was no objection, only manifestation, so madali din na approve namin. Sisimula na ngayong araw ang debate sa plenaryo at idedepensa ni Appropriations Committee Chairman Representative Isidro Ungab ang panukalang budget. May pagkakataon pa rin ng ibang kongresista na kontestahin ang ibibigay na pondo sa ilang ahensya. Nanawagan naman ng kooperasyon sa kanyang mga kasamahan si House Speaker Alan Peter Cayetano para sa mabilis na pagpasa ng panukalang pondo. Tiniyak din ng liderato ng Kamara na hindi makalulusot ang anumang pork barrel sa pambansang budget. Una nang ibinunyag ni Ungab na may mga kongresistang nais magsingit ng 70 hanggang 90 billion pesos na pondo para sa mga proyekto sa kanilang mga distrito. I have to be frank and honest, mahirap talaga kasi malaki yung amount. Mahirap ma-entertain talaga yung kanilang request. Inaasahang tatagal ng 2 linggo ang debate sa plenaryo at maipapasa ang pambansang budget bago ang session break sa October 4. Joanne Nano, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Talamak pa rin umano ang kalakalan ng droga at iba pang irregularidad sa loob ng New Bilibid prisons. Ito ay batay na rin sa natatanggap na ulat ng mga senador. Narito ang ulat ni Asher Cadapan Jr. Sa report na natanggap ni Senator Panfilo Lacson, 4 umano ang nakumpiskang cellphone sa Building 14 ng New Bilibid Prison nito lamang nakaraang buwan ng Agosto. Isa sa mga nakuhanan ay si Raymond Dominguez na nahatulan sa pagdukot at pagpatay sa car dealer na si Venson Evangelista. Ayon umano sa source ng presidente ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC na si Arsenio Evangelista, ang ama ni Venson, nagpo-post pa ito ng picture sa Facebook kasama ang kanyang kasintahan. Binaril pa umano ni Dominguez sa loob mismo ng kulungan ang kanyang kasintahan at ngayon ay sumasailalim sa facial reconstructive procedure sa mamahaling ospital sa South Korea. Luckily, nabuhay siya. So after, she has to go spend like 30 million going to Korea, a very expensive hospital, to reconstruct yung surgery, ibalik sa dati. Wala nang tinatago. Is this the kind of strictness in the policy of containing the entry or preventing the entry of contraband items, especially cell phones, mobile phones? Ayan o. Yung iba, high-profile cases, I'm telling you. Hindi ito lumabas sa media. So according then... When was this? This was like 2017 during the time of Secretary Aguirre. Ayon kay Senator Lacson, maliban sa cellphone at armas, labas-pasok rin sa New Bilibid Prison ang iligal na droga. And that was told to me by no less than General Magalong at the time because he conducted the raid inside Muntinlupa. Marami rin nagsisyabu doon sa loob ng detention facilities, di ba? Nagja-jamming. And I'd like to ask Attorney Santos, have you ever used drugs, Attorney? Have you ever used drugs? No, sir. Not once in your lifetime? No, sir. Baka makakuha kami ng ebidensya. Pakita ko, baka lying ka na naman. No, sir. I'm going to get that evidence, ha? Yes, sir. I almost have it. I'm telling you. Because there were reports that you were jamming with drug lords, Chinese drug lords inside Building 14. Ayon kay dating Bucor Chief Nicanor Faeldon, noong nasa Bucor pa siya, ipinag-utos na niya ang investigasyon sa mga opisyal ng Bucor na sangkot sa mga ganitong uri ng gawain. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Philippines.
Kasabay ng malakas na buhos ng ulan ang pagbuhos ng mga masugid na taga-subaybay ng UNTV Cup sa pagsisimula ng Season 8 ng Nag-iisang Liga ng Public Servants sa MOA Arena kagabi. Narito ang report ni Aiko Miguel. Hindi alintana ng mga taga-subaybay ang sama ng panahon matunghayan lamang ang opening ng UNTV Cup Season 8. Alas 3 pa lang ng hapon nakapila na sa labas ng MOA Arena ang mga ito upang ipakita ang kanilang suporta. Isa rito ang pamilya Santiago mula pa sa Cavite. Simula pa UNTV Cup Season 1 ay wala raw silang palyas sa panonood. Batid ng mga ito ang mabuting adhikain ng Liga ng Public Servants, kaya naman all out din ang kanilang suporta. Alam naman natin ang proceeds ay para sa mga soldiers, mga POW, yung mga nasaktan, mga pamilya na hindi halos masuportahan ng gobyerno, ay sinasapo ni Kuya Daniel at Ibradelli. Patuloy silang nagjo-join kasi alam nila yung proceeds ay papunta sa mga charity institution ng kanilang mga ipapanalong team. Sinamang Antonio may dala pang mga t-shirt para sa mga kaibigan at kakilala upang isuot bago pumasok sa MOA Arena. Kakapagbigay na ng aliw sa mga manonood, at least at the same time, gagawa sila ng mabuti para sa ating mga kapwa-tao na kapuspalad. Saan man magpunta ang defending champion AFP Cavaliers, kumpleto rin ang attendance ng isa sa grupo ng kanilang avid fans. Halos hindi sila tumitigil sa kaka-cheer sa kanilang mga hinahangaang basketballista. Ang saya-saya ng laban at saka ang galing-galing talaga ng AFP. Marami sila natutulungan, yung lang masasabi ko, at saka tulad nga ng sabi kanina, walang kota-kota. Lahat pwede maglaro kung sino yung mga gusto maglaro. Go AFP! Go UNTV! Congratulations! Bukod sa avid fans, isang mabuting pagkakataon din ng UNTV Cup para sumangguni ang ating mga kasangbahay sa libreng serbisyo ng iba't ibang government agencies. Sa loob ng MOA Arena makikita ang booth ng SSS na may nakahandang info desk para sa mga benepisyo at loan privileges. Ang booth ng SSS ay maaring lapitan ng mga manonood para malaman o ma-verify ang loans na ihulog na contributions at membership sa SSS. Ang Pag-ibig booth naman ay bukas para sa online verification of contribution at membership, application at issuance ng MDR at SSS o UMID ID. Maaari ring magtanong sa PhilHealth Desk para sa mga benepisyo at privileges ng mga PhilHealth members. Isa na rito si Mang Michael na nangangailangang mag-reactivate ng kanyang PhilHealth membership. Maganda, okay nga yung pagkakataon nito. May enjoy ko na panonood. Nakakuha pa ako ng kailangan ko sa PhilHealth. Ipinaabot naman ni Brother Eli Soriano at Kuya Daniel Razon ang kanilang pasasalamat una sa Diyos sa lahat ng mga katuwang sa pagtataguyod ng UNTV Cup na ngayon ay umabot na sa Season 8. Ito po ay aming patuloy na ginagawa sa tulong ng mga members of the Church of God International. Kaya natutuwa kami na nakakatulong kami one way or the other, even without lifting a finger. Ang gumagawa ng paraan sila kapatid na Daniel Razon, sila Mr. Atoy ko na sa ating pagpapatakbo nito. Maraming tao na nakakagawa ng kabutihan, pati yung mga hindi naman dating nakakagawa ng ganun sa kapwa. Naging concern tayo, naging participant tayo ng isang concerted effort to bring slight or maybe parang maliit na kaginhawahan sa ating mga kababayang nakakaawa ang kalagayan sa buhay. Sa lahat ng nagpa-participate, wala po talagang talo dito eh. Dahil each participant sa atin pong UNTV Cup, ang bawat team po, manalo man sila, hindi man sila manalo, kahit papaano po ay mayroon silang maiuuwi para maibigay sa kung saan man nila ito gustong gamitin. Ang sa atin lang po, alam nating lahat ang dahilan bakit tayo nandito. Ang gusto natin, una sa lahat, ay makatulong sa ating mga kapwa-tao na nangangailangan. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Pasay City.
Tiwala pa rin umano ang karamihan sa mga Pilipino na mas maraming trabaho ang naghihintay sa kanila sa mga susunod na buwan kahit bahagyan tumaas ang bilang ng mga walang trabaho noong buwan ng Hunyo. Narito ang ulat ni Harleen Delgado. Naabutan namin si Lenibeth na matiyagang nakapila upang kumuha ng NBI clearance para sa kanyang pag-a-apply bilang domestic helper. Aniya, hirap siyang makahanap ng trabaho rito sa bansa, kaya't nagbabaka sakali siyang makakuha ng mapapasukan sa abroad. Kulang kasi, kaya huminto na rin ako kasi pamasahe pa lang, pagkain. First-time job seeker naman si Rob. Aniya, ilang trabaho rin ang kanyang sinubukang applyan mula nang siya'y magtapos sa kolehiyo. Yes po, mas marami pong job na darating sa akin. Kasama sina Lenibeth at Robe sa mga itinuturing ng social weather stations sa OSWS na walang trabaho o jobless. Sa kanilang huling survey, lumabas na mahigit 20% o halos 10 milyon ang mga Pilipinong walang trabaho noong Hunyo. Mas mataas ito ng 1 puntos sa naitala noong Mayo. Kabilang sa mga ito ay ang mga voluntaryong umalis sa trabaho, nawalan ng trabaho at mga unang beses pa lamang maghahanap ng trabaho. Mas mataas din ang bilang ng mga kababaihang walang trabaho maging sa mga may edad 18 hanggang 24. Pero karamihan pa rin naman sa mga Pinoy naniniwalang mas maraming trabaho ang naghihintay sa kanila sa mga susunod na buwan. Lumabas din sa kaparehong survey na 55% ng mga Pilipino ang nagsabing optimistic o positibo ang mga ito na dadami ang trabahong maaari nilang pasukan sa darating na isang taon, habang 12% naman ang nagsabing kakaunti. Nagresulta ito ng Net Optimist Score na plus 43 na siyang pinakamataas na naitala ng SWS. Isinagawa ang naturang survey mula June 22 hanggang 26 sa pamamagitan ng pakikipagpanayam sa 1,200 Pilipino na may edad 18 pataas sa buong bansa. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue, Manila. Samantala, nagsimula na kahapon tumulong sa pagmamando ng trapiko sa EDSA ang Philippine National Police Highway Patrol Group. Gayunman, wala pang masyadong naramdamang pagbabago sa sitwasyon sa lansangan. Narito ang report ni Mon Hocson. Takot sa pulis. Ito ang isa sa dahilan kung bakit humingi ng tulong ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa PNP Highway Patrol Group sa pagmamando ng trapiko sa EDSA. Kasi wala naman silang takot sa MMDA. Alam mo talaga, sobra yung pampabastos nila sa atin sa kalsada for the reason na for the longest period of time, yung mga enforcers natin, kung ano-ano mga kalukuhang ginagawa. So, ang hirap disiplinahin. Pero hindi sa buong kahabaan ng EDSA makikita ang mga pulis, kundi simula EDSA Timog hanggang EDSA Ortigas lamang. Ayon sa MMDA, ito ang pinakakritikal na bahagi ng EDSA na kung saan araw-araw mabagal ang daloy ng trapiko. Bukod sa malaking volume ng mga sasakyan, napakaraming intersection sa bahaging ito ng EDSA. Pero ipinagpaon na ni Nebriha na hindi dapat umasa ang publiko na makakita agad sila ng pagbabago, lalo na at wala namang pulisiyang binago. This is not a miracle pill na magkakaroon tayo ng milagro ngayong araw na ito at mawawala na yung traffic. Itong pagsasalib na to, more than anything else, is strengthening our traffic management and enforcement as well. Pabor naman dito ang ilang motorista. Mas maganda kasi mas magiging disiplinado yung mga driver. Ikaw ba mas takot ka sa pulis? Sakto lang naman. Siyempre sila karamihan, natatakot yan sa kanila eh. Kaya malaki bagay po sila po. Minsan nang nagmando ng trapiko ang HPG sa EDSA noong taong 2015, nang si Secretary Rene Almendras pa ang nahirang na traffic czar sa EDSA. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Determinado ang Department of Transportation na isulong muli ang pagbibigay ng emergency powers kay Pangulong Rodrigo Duterte upang masolusyonan ang problema sa traffic. Ito ang ipinahayag ng ahensya sa pagdinig sa Senado. Mula sa Senado, nasa linya ng telepono si Grace Casim para sa detalye ng balita. Yes, Grace, magandang tanghali sa iyo.
Kailan muling iginigiit ng Department of Transportation ang panahon na para bigyan ng emergency power si Pangulong Rodrigo Duterte na tatagal ng 1 hanggang 3 taon para agad matugunan ang kaliwat kanang problema sa masikip na daloy ng trapiko. Ito ang hiling ni Transportation Secretary Arthur Tugade sa Senate Committee on Transportation. Ayon sa kalihim, sa pamamagitan nito, mapapaiksi ang proseso ng procurement at legislation process. Sa ngayon, 75 ang mga proyekto na nasa listahan ng DOTR na kailangang bigyan ng prioridad sakaling mabigay ang emergency power ng Pangulo. Ito ay ang mga high priority projects sa Riles, road sector, aviation at maritime. Handa daw ang ahensya na buksan o maging bukas sa Kongreso ang lahat ng kanilang gagawin upang matiyak na hindi maaabuso ang emergency power. Narito ang ilan sa mga naging pahayag ni DOTR Secretary Arthur Tugade. Kung yung emergency power na aming hinihingi ay hindi forever, hindi rin ho ito absolute. Pagkat yung emergency power na hinihingi namin, naiiwan yung oversight power sa Kongreso na tignan at silipin at gabayan yung pagganap ng aming emergency power. Nandiyan din ho yung Korte Suprema na kung saan, kung meron mga legal issues, pwedeng dalhin doon. Samantala sa ngayon ay tila hindi pa kumbensido si Committee Chairman Grace Poe sa naging paliwanag ng DOTR para bigyan sila ng emergency power. Ayon sa Senadora, marami na mga proyekto ang pamahalaan na nagawa ng aksyon kahit walang emergency power na ibinibigay sa Pangulo. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang pagdinig ng Senado. Inaasahang pag-uusapan din ang panukalang provincial bus ban sa EDSA. Ella? Maraming salamat, Grace Casin, live mula sa Senado. And for the news abroad, rescue workers on Monday rescued 3 of 4 missing crew members from a South Korean cargo vessel that flipped on its side off the coast of Georgia by cutting a hole in the vessel's hull, the U.S. Coast Guard said. The 4th missing crew member was in a more complicated location inside the ship, USCG Captain John Reed told a live stream news conference. Helicopters rescued 20 crew members from the 656-foot Golden Ray on Sunday after it became disabled, began listing, and eventually fell helplessly on its side in St. Simon Sound near Brunswick, Georgia. The ship had previously called at the port of Brunswick, Georgia, and was headed to Baltimore, according to the Vessel Finder website. The carrier was built in 2017 and was sailing under the flag of the Marshall Islands, it said. A massive painting long believed to have been destroyed during World War II is returning to the Ukraine in a story that brings together a Holocaust survivor, a sleuthing historian, and international crime fighters. Abby Valdez has this story. For decades, the 1911 oil painting of Ivan the Terrible, the famous 16th century Russian Tsar, has been hanging in a Connecticut house, passed on from cellar to cellar because it was just too large to move. In 2017, David and Gabby Tracy, the owners of the house, called the Virginia auction house to sell their artwork collection because they were downsizing and moving to a retirement community. They included the massive oil painting in the lot, unaware of its history. That's when Anne Craner, the Potomac Company's European painting specialist, began researching the work to determine its history and value. She eventually determined that the painting of the famous 16th century Russian Tsar was Michael and Panin's secret departure of Ivan the Terrible before the Oprichnina that went missing from what was then the Ekaterinoslav City Art Museum, where curators had included the work in a list of dozens of items taken to Germany by the Hitlerites. Hoping to learn more about the painting and just the history of the artist, discovered a Russian document that's noted that it had gone missing from a museum during World War II. Craner contacted the FBI that has a division dedicated to recovering stolen artworks. According to authorities, the previous owner of the painting was a man who immigrated to the U.S. from Switzerland in 1946 and may have served in the Swiss army during the war.
according to Radio Free Europe that reported that the man has since died. On Monday, September 9, after decades in the U.S., the work was formally handed over to the Ukrainian ambassador for the long trip home. He was ambassador of Ukraine. On behalf of President of Ukraine, I thank you so much that you make this happen. At the ceremony at the Potomac Company auction house, Gabby Tracy said she was a Holocaust survivor and hopes to one day visit the Ukraine and see the painting hanging in a museum. Abby Valdez, UNTV News and Rescue. A 77-year-old British woman sailed into the history books on Saturday, September 7, as she navigated her 36-foot boat 11 meters into Victoria's Ogden Point in British Columbia, Canada. Sheila Reyes reports. Welcome back! Thank you! Jean Socrates, who had left Victoria back in October of 2018, became the oldest person ever to sail around the world solo, non-stop, and unassisted after spending more than 330 days alone at sea. Hundreds of well-wishers waited for Socrates at the breakwaters off of Victoria, while close friend and fellow sailing buff Steve Illman welcomed her back from aboard his own boat as her sailboat approached Ogden Point. This as one of the greatest voyages of all time. A 77-year-old woman who's battled unbelievable hardships on this trip. Illman said the radar dish, mainsail, and backup sail on Socrates' boat sustained damage during her voyage and that her solar panels were washed overboard. Socrates has made several tries since 2016 to become the oldest person to navigate the globe alone, but abandoned each try because of rough seas, boat damage, or personal injury. The septuagenarian sailor did not immediately talk to the media when she sailed into the harbor at Victoria, but waved and smiled at her well-wishers. Friend Illman said a local hotel had donated her a night stay and lavish meal to help celebrate her record-breaking sailing feat. She's looking forward to having a very long hot bath and then eating a lovely meal and a nice glass of wine. Luckily, the Fairmont Empress Hotel has graciously donated that wish to her. Sheila Reyes, UNTV News and Rescue. Idinisenyo ng isang Pinoy radiographer sa London ng isang modelo ng open magnetic resonance maging scanner na gawa ng Lego bricks. Ito ay upang tulungan ng mga pasyenteng nakakaranas ng claustrophobia na sumailalim sa MRI procedure. Narito ang report ni Jovic Bermas, exclusive. Hi, I'm Apollo and this is the Lego Open MRI. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ipinakita ni Apollo Exconde sa UNTV News ang kanyang replika ng Open Magnetic Resonance Imaging o MRI na gawa sa Lego bricks. Sa biglang tingin ay tila laruan lamang ito. Ngunit paraan pala ito ni Apollo upang mahikayat ang mga pasyenteng may anxiety at panic attack na mag-undergo ng MRI sa pamamagitan ng kanyang latest innovation. I came up with the idea because most of our patients here are claustrophobic on the plus size of all ages. Yeah, they don't only come for kids. Some of our patients are also who are elderly are suffering from claustrophobia. Ang claustrophobia ay ang labis na pagkatakot sa mga enclosed or confined area. Kadalasan aniyang nagtitrigger nito ang mga pasyenteng sumasalang sa conventional o yung capsule MRI scanner. Nung nagkaroon kasi ng parang demand na kailangan ko talaga siyang i-explain in a sense na hindi pictures or video yung makakatulong. So dun siya nag-start, which was last November. Pero the idea was before November. Ayon pa kay Apollo, nagustuhan ng kanyang mga katrabaho ang kanyang ideya at nag-viral nang i-share ito sa social media. It just portrays a mental and a visual aspect for a patient to visualize prior to coming for their scan. So I think it's great. It's very innovative and it's very 21st century. So therefore he designed the Open MRI Lego to make people aware of the scanner that is available to them and to give them an insight to what it's like and how it will be inside the scanner.
Naitampok na sa UK Society of Radiographers, British Institute of Radiology at American College of Radiology at sa iba't ibang radiology websites ang ideyang ito ni Apollo. Naimbitahan na rin si Apollo bilang guest speaker sa iba't ibang larangan ng medisina upang ipakilala ang kanyang natatanging disenyo. Kamakailan ay tumanggap ng parangal si Apollo na tubong San Pablo City, Laguna ng Incredible Customer Service Award sa Annual Croydon Staff Awards 2019 dahil sa kanyang professional at caring manner sa mga pasyente bilang isang radiographer. Nangangailangan si Apollo ng 10,000 supporters upang i-adopt at i-produce ng Lego Company ang kanyang open MRI model at upang makilala sa buong mundo. Sa kasalukuyan ay umani na ito ng mahigit 3,000 supporters sa Lego website. Hello mga kababayan, I'm Apollo. Please support my Lego Open MRI idea by typing in any search engine Lego Open MRI, register and click support. Thank you. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue, London, United Kingdom. Nasa 100 inmates ang natulungan sa free medical mission ng UNTV at Members Church of God International sa Baguio City Jail noong Biyernes. Narito ang report ni Grace Doctolero. Bukod sa mga barangay at mga bayan na pinupuntahan ng Members Church of God International, Kamanggagawa Foundation Incorporated at UNTV upang maghatid ng libreng medical mission. Regular ding pinupuntahan ng grupo ang mga bilangguan sa bansa upang maghatid ng serbisyong medikal. Tulad na lamang sa Bureau of Jail Management and Penology sa Baguio City, kung saan 100 persons deprived of liberties ang napagserbisyohan ng grupo. Kabilang na dito si Maria na hindi niya tunay na pangalan, na idinadaing ang pananakit ng kanyang katawan dahil ilang linggo nang walang tigil ang kanyang ubo at sipon. Binigyan sila ng mga gamot at bitamina matapos siyang masuri ng doktor. Ang laking tulong sa amin yung mga free medicine, yung mga pag-test po ng mga health namin. Ang hirap po kasing mag-request ng order para magpa-check up sa labas. Ayon kay Jail Chief Inspector Wilma Fangsilat, bukod sa ubo, karaniwan ding sakit ng mga PDL ay sakit sa balat dahil sa sobrang siksikan na sa mga selda. In behalf po ng Baguio City Jail Female Dorm, nagpapasalamat po kami dahil na-choose nyo po yung Baguio City Jail Female Dorm as one of your beneficiaries. Sila po ay nagkakandak ng mga iba't ibang medical care, kagaya ng ECG, pharmacy at saka mga dental po at saka yung mga ibang pwede nilang magawa dito sa City Jail na hindi namin araw-araw nagagawa. Mayroon ding mga nagpabunot ng ngipin at nabigyan ng ibang medical services tulad ng ECG at random blood sugar. Sinamantala din ng mga inmates na kumonsulta sa abogado na kasama ng grupo. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue, Baguio City. Ipinamalas ng defending champion AFP Cavaliers na sila ang team to beat this season matapos patumbahin ang PITC Global Traders sa opening game ng UNTV Cup Season 8 kagabi sa Mall of Asia Arena. Narito ang report ni Bernard Dadis. Muling dumagdong ang Mall of Asia Arena sa pagparada ng 12 koponang kalahok sa ika-8 season ng Liga ng Public Servants, ang UNTV Cup. Kasama sa ipinakilalang 2 bagong koponan ngayong Season 8. Ayon sa may konsepto ng Liga na si Mr. Public Service, Kuya Daniel Rason, sa nakalipas na 7 season, umabot na sa mahigit 50 milyong piso ang naitulong ng torneo sa napiling beneficiaries ng bawat koponan. Ito po ang liga na yung mga participating teams ay wala pong binabayaran na bond. Wala din po silang binabayaran na joining fee. Unlike any other league, kung mababalitaan nyo po iba't ibang mga liga, ang iba't ibang mga liga na sinasalihan ngayon, meron silang mga joining fee. Meron po dyan 20 million para makasali, meron pong 50 million para makasali.
Hindi po ang UNTV management ang pumipili kung sino yung charity o charitable institution na kanilang pagbibigyan ng kanilang mapapanalunan. Ikinatuwa naman ang pangunahing katuwang ng UNTV sa mga public services tulad ng UNTV Cup na si Brother Eli Soriano ng Members Church of God International o MCGI ang pagsuporta ng bawat koponan sa adhikain ng paggawa ng mabuti sa pamamagitan ng basketball. Ang aming dalangin sa Diyos, na lahat ng participating teams, magkaroon kayo ng swerte sa buhay. One way or the other, ay pagpalain ng Diyos ang inyong mga pamilya, ang inyong mga sambahayan, mahal sa buhay, dahil sa inyong effort na makatulong sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Samantala, ipinamalas ng 3-time champion AFP Cavaliers ang kanilang bangis nang payukurin ang PITC Global Traders sa opening game kagabi sa score na 90-70. Umpisa pa lang ng ball game ay binomba na ng opensa ng Cavaliers ang Global Traders. Mapa-outside shooting o sa paint area, hindi nagpatinag ang AFP. Samahan pa ng mahigpit na depensa ang tila nagsasabi na kaya nilang idepensa ang championship title. Best of players of the game sina Jerry Lumongso na may 16 points at Wilfred Casulla Jr. na may 15 points at 12 rebounds. Nanguna naman sa PITC sina Rod Basalio at Marlon Martin na may tig 18 puntos at Undersecretary Dave Almarines na may 13 points. Hinati sa dalawang grupo ang 12 koponan. Magtutuo sa magkakagrupo sa pamamagitan ng round robin para sa first round eliminations. Ang pang-5 at pang-6 na pwesto sa Group A at Group B ang ma-eliminate matapos ang tig-5 laban. Magsasanib naman ang natitirang 8 koponan sa second round eliminations kung saan may siguradong tig-4 silang laban. Ang mga koponang may pinakamaraming naipanalo makakarating sa una at ikalawang pwesto at otomatikong aakyat sa semifinals. Ang numbers 3, 4, 5 at 6 ang maglalaban sa quarterfinals at ang team number 7 at 8 ay magpapaalam na sa liga. Round robin ang sistema sa quarterfinals kung saan ang dalawang team na may pinakamaraming maipapanalo sa 3 laban ang aabante sa semifinals habang ang number 3 at 4 ay ma-eliminate. Sa semis, best of 3 series na ang proseso kung saan lalabanan ng number 1 team ang pangalawang may pinakamaraming panalo sa quarterfinals at ang number 2 team naman haharapin ang koponang may pinakamaraming panalo sa quarterfinals. Halos 7 buwan na tatakbo ang torneo kung saan sa Marso ay abangan natin sinong dalawang koponan ang magtutuo sa kampyonato at mag-uwi ng 4 milyong piso na papremyo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Pasay City. Mayong udto, narito mabalitang ating tinutukan sa iba't ibang panig ng bansa. Inirereklamo ng ilang residente ng Lucena City ang mahina at walang supply na tubig sa kanilang lugar. Depensa naman ng Prime Water Quezon Metro na pinapalitan nila ang mga luma at may tagas na tubo upang maibigay ang maayos na serbisyo. Narito report ni Japet Cablayna. Isa lamang si Aling Daisy sa mga residente ng Ibabang Dupay, Purok Silangang 2, Lucena City na obligadong gumising tuwing 1:00 hanggang 4:00 ng madaling araw upang mag-ipon ng tubig. 2 o 3 beses sa isang linggo nagkakaroon ng mahinang daloy ng tubig sa kanilang mga gripo. Kulang na kulang ito sa maghapong konsumo ng kanilang pamilya. Wala rin naman makukuha. Paano parang kami napupuyat ng walang nangyayari? 5 buwan na anyang halos walang supply ng tubig sa kanilang lugar magmula nang malipat sa pribadong kumpanyang Prime Water ang pamamahala sa Quezon Metropolitan Water District. Namin nagrereklamo, halos lahat ng barangay Ibabang Dupay ng Urban Port ay nagpunta na doon. Lagi kong sasabihin na next week gagawin ho ng paraan. Sa iba meron pero dito sa amin walang natulo. Depensa naman ng Prime Water, bulok na ang karamihan sa linya ng Water District na mahigit 40 taon na. Ang iba sa mga tubo ay sumabog na rin, kaya't kinakailangang palitan. Ang gusto nating ipaintindi sa customer natin,
matagal na ng problema ito eh. Panahon pa dati. So kami, halos 1 taon pa lang kami na nandito na nag-aayos ng linya namin, na nakikita naman namin yung mga projects namin tuloy-tuloy naman. And yun naman yung naging gist or yung objective kung bakit nagkaroon ng joint venture agreement. 3 fire truck na rin ang kinontrata ng kumpanya upang magrasyon ng tubig sa mga apektadong lugar. Nitong nakaraang taon, isang joint venture agreement ang pinasok ng Quezon Metropolitan Water District at Prime Water na tatagal ng 25 taon. Japet Cablayda, UNTV News and Rescue, Lucena City. Magdaragdag ng pasilidad ang National Irrigation Administration sa Caraga Region upang tugunan ang kakulangan ng mga gamit sa lalawigan. Mula sa Butuan City, may report si Raymond Octubre, live. Mayong udto, Raymond. Yes, Janice, mayong odto, nasa 42% pa lang ang irrigation status sa Caraga Region. Kinisumala sa National Irrigation Administration ko ni Caraga nga matud pa nga kulang nga musupply sa tanan nga mga humayan sa rehiyon. Janice, aminado ang ahensya nga nalangan sila sa pagpangita og mga lugar nga pagabutangan og patubig gumikan sa kakulangon sa pondo sa pagpahigayon og feasibility study og detailed engineering. That's why NIA is concentrated sa pagpangita pa og kanang mga areas nato, and para makakita ta is we are we are given funds for the feasibility study and detailed engineering, pero usahay dili na mo makuanan ang kuana siya kay medyo kulang pod ang pundo. Gawas sa problema sa lugar nga pagabutangan og patubig, nakaapekto sab sa produksyon sa humay ang dugay nga ting-init. Diyan sumala sa NIA ang Agusan del Sur pa lang ang rice self-sufficient nga adunay 5 ka national irrigation system. 2 sa Surigao del Sur, 3 sa Agusan del Norte, samtang communal irrigation system kun mga gagmay nga patubig ang nausab sa ubang lugar. Diyan sa ika-23 nga anibersaryo sa NIA Caraga gituki sa Farmers Forum ang nagkadaiyang mulo sa mga mag-uuma, no, sama na lamang sa problema sa Santa Josefa Federation o Santa Josefa Federated Irrigators Association sa ubos nga presyo sa humay nga gumikan matud pa sa rice tarification law. Ug mo kanang latest live, balik sa imo, Janice. Taghang salamat, Raymond Octubre. Samantala, pinagkalooban ng Department of Health Calabar Zone Region ng Sea Ambulance ang isla ng Panukulan, Quezon na magagamit sa paghahatid ng mga pasyente sa ospital na nasa Infanta, Quezon. Mula sa Laguna, nasa telepono si Sherwin Colbong para sa detalye ng balita. Magandang tanghali, Sherwin. Magandang tanghali, Janice. Tinanggap na ng Rural Health Unit ng Munisipalidad ng Panukulan, Quezon ang sasakyang pandagat na tinatawag na Sea Ambulance ng Department of Health Calabar Zone Region. Bahagi ito ng Health Facility Enhancement Program ng DOH para sa mga lugar na kabilang sa mga naninirahan sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS. Layon din ito, Janice, na palakasin ang primary healthcare level sa ilalim ng universal healthcare para sa mga isolated na lugar sa rehiyon. Tulad na lamang sa isla ng Panukulan na inihahatid ang mga pasyente sa Claro M. Recto Hospital na nasa Infanta, Quezon. May distansya ito na halos 1 oras gamit ang motorbangka. Kasi kung hindi natin bibigyan pansin yung pagpunta ng pasyente sa mga health facilities, hindi magkakaroon tayo ng magandang universal healthcare. Dahil napabayaan natin ng isang gap na kailangan punuan. Kaya itong Sea Ambulance, lalo sa mga isla, dahil priority natin ang tinatawag na disadvantaged areas, ito lang ang pamamaraan para sa mga isla, makapunta sila sa mataas-taas na antas na paggamit. Sa ngayon, Janice, wala pang medical equipment at emergency kits ang Sea Ambulance na ilalagay dito. Bukod sa Panukulan, magkakaloob din ito ang DOH sa iba pang lugar sa Quezon tulad sa bayan ng Alabat, Calawag, Patnanungan, Perez at Polillo Island. Nagkakahalaga ang Sea Ambulance ng 3 milyong piso bawat isa. At yan ang ating balita. Balik sa iyo, Janice. Maraming salamat, Sherwin Colobong. Ako si Janice Hente, mayong udto. Nais ng bandidong Abu Sayyaf Group na makakuha ng suporta sa international terrorist group
kaya patuloy silang umaatake sa pamamagitan ng suicide bombing ayon sa AFP Western Mindanao Command. Mula sa Zamboanga City, may report si Dante Amento live. Magandang umaga sa iyo, Dante. Magandang umaga, Ella. Naniniwala ang Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command na mahina na ang grupo ng bandidong Abu Sayyaf. Dito ay dahil kulang na sila ng resources na pambili ng kagamitan. Kaya naman, nagsasagawa ng mga pambobomba ang bandidong grupo upang makakuha ng suporta sa international terrorist group tulad ng ISIS. It is part of the retaliations considering they suffered major setbacks sa ating continuing focus mission operation. Kapansin-pansin din na mga dayuhan ang mga pangunahing suicide bombers na sila ring nagtuturo ngayon sa bandidong grupo sa IED attacks. Kabilang ang mga ito sa 7 dayuhan na nakapasok umano sa Mindanao. Kaya nga nandito yung itong sinasabing 7 or 5 na mga foreign individuals dahil nga doon sila nakakuha ng financial support. As part ng kanilang peace mission, kaya kung nabanggit natin kanina, is makapag-inflict sila ng casualty towards our government forces. At the moment, Gayunman, Ella, tiwala ang AFP na hindi hadlang ang mga foreign terrorists upang malansag ang Abu Sayyaf bago matapos ang taon sang-ayon sa mandato ng Pangulo. Sa ngayon, Ella, ayon sa Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command, patuloy yung kanilang pagtugi sa Abu Sayyaf Group at gayon din yung mga sinasabing dayuhan na kanilang kinakanlong. Ella? Maraming salamat, Dante Amento live mula sa Zamboanga City. Delikado ang lansangan para sa mga bata lalo na kung gabi. Ito ang dahilan kung bakit nagpatupad ng curfew ang lungsod ng Maynila. Ngunit sa kabila nito, may ilang bata pa rin ang hindi alintana ang pagganib at patuloy sa paglaboy sa tuwing gabi. Alamin natin kung bakit sa ulat ni Asher Cadapan Jr. Pangkaraniwan ng makikita sa mga kalye at bangketa ng Metro Manila ang mga batang lansangan. Ilan sa mga ito ay nanlilimos habang nakikipagpatintero sa mga sasakyan. Tulad na lang ng batang si Jasmine na natsyempohan namin sa bahagi ng Rojas Boulevard. Ako si Jasmine, 7 taong gulang. Nanlilimos ako sa kalye. Sa halip na mahimbing nang natutulog sa kanilang bahay, nakatambay pa sa kalsada ang grade 2 student na ito sa 10 oras ng gabi. Hindi alintana ang panganib na maaaring mangyari sa kanya, kumita lang ng kaunting barya. Ulang po kinikita ni Papa, kaya kami nanglilimos. Matapos ang ilang oras, isa-isa nang binilang ni Jasmine ang kanyang nakolektang pera. At ang naipon sa gabing iyon, gagamitin niya para ipambili ng pagkain at kung may matitira pa, ipambabaon sa eskwela. Mahirap man para sa mura niyang edad ang manatili sa kalsada kahit gabi na, ginagawa niya ito para sa kanyang pamilya at pangarap. Gusto ko pa maging teacher paglaki ko. Sa isang kalye naman sa Malate, Maynila, nakilala ko ang batang lansangan na si Jonathan. Minsan po natutulog po ako dito. Minsan pinapauwi kami ng nanay namin ng maaga po. Vendor ang kanyang ina habang sidecar driver ang kanyang ama. Ang mga kumukuti-kutitap na ilaw mula sa mga establishmento ang nagsisilbing libangan ng 10 taong gulang na bata upang hindi dalawin ng antok sa magdamag. Tulad ni Jasmine, kahirapan din ang nagtulak sa kanya upang mamalimos. Para sa akin, ang buhay ko mahirap. Gusto ko malimos kesa sa bahay lang po. Mahirap pong buhay sa bahay namin pag na-steady lang po ako. Di ba noon mga residential kaya hindi masyadong mga na nagpupunta dito dahil mga resident. Ngayon puro business establishment na kaya nagpupunta na dito yung mga tao dahil alam nilang maraming pumupuntang foreigner. Dalawa lamang sina Jasmine at Jonathan sa tinatayang mahigit 200,000 street children sa Pilipinas base sa datos ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong nakaraang taon.
Bagamat sinasabing unti-unti nang umuunlad ang bansa, hindi naman nababawasan ang mga batang namamalimos. Ngunit ayon sa DSWD at pamahalaang panglungsod ng Maynila, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan upang makagawa ng isang programa na magiging epektibo sa pagresponde sa pangangailangan ng bata at pamilyang nasa lansangan. Sa katunayan, mula nang mahigpit na ipatupad ng lokal na pamahalaan ng Maynila ang curfew 1 linggo na ang nakararaan, ay kapansin-pansin na naglaho ang mga batang paslit na nagpapalaboy-laboy sa Remedios Circle sa Malate. Sa kabila ng murang edad, hindi alintana sa mga batang lansangan ang pagod, puyat at panganib makatulong lang sa pamilya. Tangan ang kaugaliang Pilipino na sa gitna ng nararanasang kahirapan, hindi mawawala ang ngiti sa kanilang mga labi. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue, Maynila. At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTVC News, may balita sa amang panig ng daigdig. Magandang tanghali at salamat sa Diyos.